At saka, maging masaya na po tayo dahil nakikita natin kung ano yung kinahihinatnan ng mga taong tinutulungan ni Daddy Frankie at patuloy na tinutulungan. Kumikita si Daddy Frankie, totoo. Pero naibabalik niya doon sa mga taong kanyang binavlog at sinusuportahan. Hindi lang sa mismong beneficiary niya, kundi sa buong pamilya. Sa mga patuloy na nanunood at sumusubaybay kay Daddy Frankie, nakita naman natin yung mga struggles, up and downs niya rin sa kanyang mga tinutulungan, no? From pagkakaroon ng conflict sa DSWD, sa pagkuha sa mga nasa shelter, until doon sa mga pagbibigay niya ng tulong sa mga lansangan. Nakita natin kung paano nag-evolve, paano dumiskarte si Daddy Frankie sa pagtulong sa ating mga kababayan. Despite of all those challenges, nakakaisip pa rin siya ng mga paraan. Paano i-extend yung tulong na gusto niyang ipaabot sa ating mga kababayan. At bakit ko po ito nasasabi? Dahil nakita naman po natin, no, sa dami ng tinutulungan niya, may mga tao pa rin, okay, na hanggang ngayon hindi niya mapabayaan or makalimutan kahit hindi po sila ang main beneficiaries. Nasasabi ko ito dahil dito sa share kong video ay patunay lang, no, na si Daddy Frankie ay handang tumulong, no, doon sa mga taong alam niya ay karapat dapat na tulungan kahit na hindi sila yung main beneficiary. Okay, kung ano man po yung aking gustong sabihin, allow me to share that video sa content ko na to. At bago po ako magpatuloy, welcome back sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment or suggestion, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Okay? So, katulad po nung nabanggit ko sa inyo, no, marami na pong tinulungan si Daddy Frankie na ang purpose lang ay yung main beneficiary. Like, yung si teacher ng Reyes family, na bandang huli, natulungan niya yung buong pamilya at yung mga magkakapatid. No? Si Al Polibic, si Arjon, si RJ, no? Ang nanay at ang tatay. And Atinida and yung tatay. Marami pang iba. At ang isa pa ay si Charmaine o si Dandang, no? So, kay Dandang o kay Charmaine, nakita naman natin kung ano na ngayon yung buhay ni Charmaine, tuloy-tuloy yung pag-inom ng gamot, nasusubaybayan. Pero, dumating yung challenge na pati, no, yung kapatid ni Dandang at yung anak ni Laika ay isa rin sa tinulungan na nag-extend pa hanggang kay Tatay Rudolph. Na ngayon, si Tatay Rudolph naman po ang medyo nasa hindi magandang sitwasyon. No, nakita naman po natin yung mga nangyari kay Tatay Rudolph. Nung umpisa, lakas-lakas. No? But as the days goes by, na tinutulungan si Charmaine, biglang dumating itong si Laika, yung anak ni Laika, di ba? Na marami ring tumulong. Na sumabay itong si Tatay Rudolph now. Ngayon, based sa video na aking isi-share, nagkaroon ng kung ano-anong pananakit, sakit sa balat, no? Itong si Tatay Rudolph at kasalukuyang nasa ospital. Na nagiging problema nila ngayon ay yung magbabantay. No, siyempre alagain si Charmaine or si Dandang at meron pang mga anak din si Charmaine na kailangan ding alalayan. So ngayon sa panahon na ito na may sakit si Tatay Rudolph, sino ang pwedeng umalalay sa kanya? So isa sa magkakapatid. Ang nagiging problema nila ngayon si Laika, masyadong sensitive din. Di ba? Alam naman natin na may TB si Tatay Rudolph. So yung baby ni Laika hindi pwedeng mapalapit, no, sa ganong klaseng sakit dahil sakitin din yung anak ni Laika, alam natin lahat yan. So ang tanging makakatulong ay yung isa pang kapatid na nangangailangan din ng tulong, di ba?
So kung makikita ninyo, nagsasanga-sanga yung mga taong tinutulungan ni Daddy Frankie. Hindi lang doon sa main beneficiary. It happened mostly doon sa mga taong tinulungan niya. Kuya Oliver, Ansing, at Kuya JJ, nagkaroon pa ng problema. Di ba? So, yung mga ganitong bagay po, yung ating titingnan, hindi lang si Daddy Frankie tumutulong sa isang tao, no? Sa isa sa pamilya, buong pamilya ang natutulungan niya. At sa pagtulong niya na yan, no? Yung iba po dyan, hindi na sagot ng sponsor. Katulad po, sa isi-share kong video na to sa inyo, na kung saan si Daddy Frankie ay nagbigay, no, ng perang galing sa kanya. Yun po ay yung revenue niya, no, na kanyang ibinabalik sa ating mga kababayan. Marami pa pong video si Daddy Frankie nito mga lately, no, na yung mga video yun, kung inyong titignan, hindi kasing dami ng mga views ng mga current video ni Daddy Frankie. Diba? Na alam naman nating lahat na ang revenue ay nanggagaling lagi yan sa mga panunood, no? Natin ng video niya. Pero yung iba sa mga ginagawa ni Daddy Frankie, hindi ganun kalaki yung kinikita. Pero nakikita niyo po yung ibinabalik niya. Kay Oliver lang, magkano na yun? Oo, may nag-i-sponsor. Pero kitang-kita po kung gaano kalaki yung perang binibitawan ni Daddy Frankie para sa mga tinutulungan niyang to. Okay? Ito po, yung video na gustong kong i-share sa inyo na kung saan para lang, no? Makampante si Laika, makampante si Tatay Rudolph, si Daddy Frankie po, yung gumawa ng paraan, nagbigay ng financial support para po sa kapatid ni Laika na ang problema ay yung pera para makapunta dyan sa lugar nila. Kung ano po yung gusto kong sabihin, allow me to share that part of the video, no? Para po mas maliwanagan tayo. Para may magbantay sa tatay mo, magbibigay ako ng tulong para sa inyo. Bigay ako 10,000. So yan, yung kapatid nga ni Laika, kasi problema nga ni Laika, yung anak niya. So, since si Ate Charmaine ay alagain at may anak din na inaalagaan, may mga apo pa siya dyan, no? Yun yung magiging problema nila. Yung titingin kay Tatay Rudolph at saka kay Charmaine and yung mga anak ni Ate Charmaine. Di ba? Kaya si Daddy Frankie, yan po ay galing sa kanya. May binigay na po siyang 6,000 plus coming from the sponsor, no? Para po sa panggastos ni Tatay Rudolph sa mga pangangailangan niya. Ito pong ibibigay ni Daddy Frankie galing mismo sa kanya. 1,000, 2, 4, 6, 8, 10. Para sa lalong madaling panahon, makauwi yung ate mo. Dahil alam mo naman, mula sa pool talaga mga kababayan, gusto ko talaga may kapatid. May anak si Tatay Rudolph na dito nagkatira. Kasi hirap po talaga sila. Sa edad po ni tatay, hindi na niya kaya alagaan si Ate Dangdang. At ang iniisip ko dito, pagka walang magbantay kay Ate Dangdang, baka pati si Ate Dangdang is magka-problema. So ito, bahala na kayo para sagutin ko yung pamasahin ng ate mo. And then yung the rest, pandagdag gamot ng tatay. No? Hindi ko man sila mapuntahan. Hindi ko man mapuntahan ngayon yung tatay mo kasi talagang sinadya ko lang malaman ng sitwasyon na kalagayan ng tatay mo. Sana makatulong iyan sa inyo. Sobrang laking tulong po nito. Yun po ay nagkakahalaga ng 10,000. Yung binigay ni Daddy Frankie na yun. No? Sa pag-aalala niya kay Dandang or kay Charmaine, dahil nga walang mag-aalaga, nakita naman natin yung kondisyon ni Tatay Rudolph kasi nga may TB na siya ngayon. So yung pag-alalay, no, kay Dandang at sa mga apo niya, hindi niya nakakayanin. Nakita naman natin po yung panghihina ng katawan niya. And maybe that's because of the medicine kasi ang dami niyang gamot dahil may TB, may tuberculosis. Yung normally, malalakas yung mga gamot na iniinom, mga katulad ni Tatay Rudolph na may TB, no, may tuberculosis. Kaya hindi kinakaya siguro ng katawan niya. Kaya maraming sakit na lumalabas sa katawan niya. Allergies, no? Kasi nagbabalat-balat daw, tapos namumutok yung labi,
So maybe that's the effect nung gamot na pinaiinom sa kanya. So sa ngayon, isa rin siya sa alagain. Kaya kailangan talaga na mayroong kasama, no, si Tatay Rudolph at si Charmaine sa bahay na yan, sa lugar na yan, para mag-alalay sa kanila. At yung tanging makagawa nun, yung isa nilang kapatid na babae. No? Kasi kahit gustuhin man ni Laika, nahihiya man si Laika sa ginagawang tulong ni Daddy Frankie, syempre uunahin niya pa rin yung anak niya na mas maselan. Di ba? Mahirap na inaalagaan niya si Tatay Rudolph, yung anak niya nanduro na mahina rin yung resistensya. Di ba? So magiging doble-doble pa yung problema niya. So at least, no, sa pangyayaring ito na doon mag-stay yung isa nilang kapatid, yung nakakatanda pa nilang kapatid, mas maganda, no? Mas makakampante si Daddy Frankie. Actually, parang hindi pa nga yan yung time na dapat pupunta si Daddy Frankie, but because of the messages, no, na binibigay kay Daddy Frankie, naalarma siya. Kaya nakadalaw siya kay kanila Laika at kay Charmaine. No? Ito po yung sinasabi ko na naka-extend na sa buong pamilya ng beneficiary lang ni Daddy Frankie yung tulong na naibibigay niya. Okay, sige, sabihin na natin yung mga sponsor na i-extend din yung tulong nila sa mga taong tinutulungan ni Daddy Frankie, no? Pero hindi po lahat yan nasasagot na ng sponsor. At yun na po pumapasok yung tulong ni Daddy Frankie. No? Na base dito sa ating mga nakikita, no, ay doon sa kanyang revenue. Hindi naman pwede ni Daddy Frankie gamitin yung, syempre, business niya yun eh. And ang nagmamanage ng business nila actually si Mami Rochelle, di ba? Dahil si Daddy Frankie talagang nakapokus dito sa kanyang pagcha-charity. So, hindi niya pwedeng galawin kung ano man yung kinikita ng kanyang business na yon. So, saan siya kukuha? Dito sa revenue. At yung revenue na yan, although malaki yan, malaki din po yung bumabalik sa mga taong nangangailangan. Hindi lang po doon sa mga beneficiaries niya. Nakita niyo naman po yung random na pamimigay, yung pag-aabot ng tulong sa ating mga kababayan, di ba? It's either 5,000 or 10,000 ang binibigay ni Daddy Frankie. No, oo, kumikita yon kahit papano. Yung binigay niyang 10,000, pwedeng maging doble yon sa revenue. But, no? Tingnan niyo po yung iba niyang gastusin. Like kay Kuya Oliver, kay Ate Nida. Yes, lahat po yan, no? May kaakibat na tulong ng sponsor. Pero, habang nagbibigay ng sponsor, may sinishare si Daddy Frankie. And, di ba? Tulad ng nasabi ko before sa iba kong mga vlog, mayroong overhead expenses si Daddy Frankie. Gasolina, taong pinasusweldo, videographer, di ba? Editor, and of course, maintenance ng sasakyan niya. Lahat po yan, no? Doon sa revenue niya kinukuha. So, kung may natitira man sa kanya, marami din silang naghahati. At saka, maging masaya na po tayo dahil nakikita natin kung ano yung kinahihinatnan ng mga taong tinutulungan ni Daddy Frankie at patuloy na tinutulungan. Kumikita si Daddy Frankie, totoo. Pero naibabalik niya doon sa mga taong kanyang binavlog at sinusuportahan. Hindi lang sa mismong beneficiary niya, kundi sa buong pamilya na nangangailangan ng tulong. Okay, so sana tuloy-tuloy po nating suportahan si Daddy Frankie sa kanyang mga ginagawang pagtulong. Same with Tekram and Pony Alde. Sila po yung mga charity vlogger na para sa akin may puso po sa pagtulong sa ating mga kapuspalad na kababayan. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.